Ano nga ba ang mangyayari kung sakaling nagkamali ka sa pag-bank transfer gamit ang RCBC mobile app? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung bank account ko sa RCBC, na-access ko siya sa RCBC mobile app. At mula dito, pwede na akong mag-transfer ng pera. Halimbawa, mag-transfer tayo to local bank. And then, piliin ko yung bangko na paglilipatan ng pera. Halimbawa, BDO. Ito siya. Ilagay dito yung account name and account number. Tap ko yung continue. Tap ko yung InstaPay para mabilis yung fund transfer. Halimbawa, mag-transfer tayo ng 10 pesos. And then, tap ko na yung continue. Oops, yung purpose pa pala. I-double check lahat ng info. Merong fee na 25 pesos for this transaction. Let's see kung mapaprocess yung pag-transfer. Sabi dito, please allow few seconds for completion. Processing na siya. Makaka-receive daw tayo ng SMS at email kapag na-confirm na yung transaction. Tap ko tong got it. Back to homepage tayo. At ito na, may na-receive na tayong text. Let's see. Sabi dito, fund transfer transaction failed. Please check your email for more details. So, nangyari ay hindi mapaprocess yung transaction. Yung bank account number kasi na in-enter ko ay closed account na yon. So, na-detect ng system ng RCBC na hindi existing yung bank account. That's why na-cancel na siya. At kung mapapansin nyo rin, yung balanse ko rito hindi nabawasan. Walang bawas na 10 pesos, walang bawas na 25 pesos para sa transaction. So, yun yung kagandahan. So, sa inyo, pwedeng ganun yung mangyari. Halimbawa, nagka-transfer kayo ng pera at yung account number na na-enter ninyo, nagkamali kayo at nagkataon na hindi existing yung bank account na yon, hindi pa nakikreate or close na pala, possible hindi pa process yung transaction. Kung sakali naman na nakapag-transfer kayo sa existing na account number pero mali yung account number na yon, ibig sabihin ibang tao na may-ari, nakalagay yan dito mismo sa website ng RCBC na considered as complete na siya. The payment will push through as long as yung account number ay tama at na-receive na siya ng receiving bank. Considered as complete na yung transaction. So kapag ganito, katulad nung na-encounter ko dati, kahit sa ibang bangko, hindi sila mag-intervene. Ibig sabihin, hindi nila kukunin yung pera doon sa maling na paglipatan ng pera. Instead, ang pwedeng mangyari ay ikaw yung mismo mag-reach out doon sa beneficiary o yung sa naka-receive ng pera para i-transfer manually sa'yo yung pera na transfer mo sa kanila. And swerte na lang din kung kilala mo yung owner ng bank account or may way ka para malaman kung sino yung owner ng bank account na yon. Hindi kasi basta-basta nagdi-disclose ang bangko kung sino man yung owner ng bank account. That's why kapag mag-transfer tayo ng pera, bago mag-proceed sa transaction, i-double check, i-triple check na tama yung account number na in-enter natin. And that's it. Para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!